Mga sangkay, pag-usapan po natin itong kumakalat ngayon na usapin na posibleng magkaroon ng malaking kaguluhan sa ating bansa dahil po dito sa nangyayari mga sangkay na digmaan sa Middle East. Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat, no? Sa mga nanonood po dito sa ating YouTube channel, shoutout po sa inyong lahat. Maging sa Facebook, syempre. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, no, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong, hindi ko na i-reveal no, kung sino ang nag-post neto. Pero ito nga po mga sangkay ay isang kilalang tao sa Pilipinas ang nag-reveal. Ipinost po niya sa social media niya, mga sangkay, itong, anyway, papakita na lang po natin. Ito mga sangkay, ang kanyang isiniwalat. Kapag naubusan ng oil supplies ang Pilipinas by the end of April, ihinto ang ating ekonomiya. Magkakagulo sa buong bansa. Kaya ipagdasal natin na makahanap ng solusyon ng ating gobyerno sa lalong madaling panahon. Nakakatakot, nakakabahala. Palaisipan, no, mga sangkay. Pero, totoo po itong kanyang sinabi. Ito po ay realidad na posibleng mangyari sa ating bansa. Na kapag ka naubusan ng oil supply sa Pilipinas, marami po talagang hihinto, mga sangkay. Ito, may pahabol po siya dito. Huwag nyo sisihin ang ating gobyerno, wala silang kasalanan, ang punot dulo ng lahat ng ito ay Israel. Sabi po niya dito. Aba, malay ng gobyerno dyan. Okay, kumbaga wala pong kinalaman ng government ng Pilipinas, mga sangkay, sa nangyayaring digmaan, which is, totoo naman yun mga sangkay. Wala po talagang kinalaman ng Pilipinas dyan. Ngayon, anong mangyayari dyan, mga sangkay? Nararamdaman na ba natin yung pagyanig nitong malaking, kumbaga, chaos, malaking gulo na posibleng maganap sa ating bansa? Ito, mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito yung balita. Ayon po kasi dito, mga sangkay, hanggang 30,000 na pribadong sasakyan na bawas daw sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. 30,000 na mga private vehicles ang nabawas. Madaling sabi, no traffic. Malamang, 30,000 eh. Ito, panoorin mo natin. Dahil po sa mahal ng petrolyo, hanggang 30,000 pribadong sasakyan ang nabawas sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon po yan sa MMDA. Saksi, si Darlene Kai. Isang araw matapos bombahin ng Israel ang pinakamalaking gas field ng Iran, ang oil refinery naman ng Israel ang binomba ng Iran. Dahil dito, pansamantalang nawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng Israel. Inako na ng Israel ang pag-atake sa South Pars gas field ng Iran na naging mitsa ng pag-atake ng Iran sa mga oil facilities sa Saudi Arabia, Kuwait at UAE. Yun ang problema mga sangkay sa Iran. No? Ito yung nakikita kong problema sa kanila. Ang kalaban nila Israel at Amerika. Pero ang dinadamay po nila buong mundo. Nakikita nyo ba yung situation mga sangkay? Ang kalaban nila Israel at US. And by the way, bakit sumugod po doon yung Amerika at Israel? Dahil mayroon pong 40,000 na itinumba ang Iran sa loob lamang ng isang araw. Wala pong ang isang araw yun eh. Nung January. Nagkaalat ang mga, kung ano po ang ibig sabihin ng itinumba. Diba? Mga nagpo-protesta laban sa kanilang gobyerno kasi at that time naglabasan po yung mga tao, mga sangkay doon sa Iran, nagrally po, nagprotesta against their government. Kasi matagal na nga po silang lumalaya sa kanilang bansa, no? Yung mga, pansin niyo, at dami po mga Iranian, mga sangkay na nasa iba't ibang bansa, including our country, mga sangkay. Kasi nga po, hindi po talaga nila kaya ang kanilang gobyerno. At ito po ang nag-trigger talaga. Kasi hindi po uminto. Nag-umpisa po yun sa, na, kung hindi ako nagkakamali, 100, 300 na mga pinapatumba ng Iranian government na mga nagpoprotesta. Hanggang sa
paulit-ulit na ang Amerika ay nagwa-warning. Huwag niyong gagawin yan. Mag-usap tayo. Huwag niyong gagawin yan sa mga tao, mga Iranian. Kasi mga tao nila yan eh. Komunidad ng Persia po yan, mga sangkay. But what the regime, kung anong ginawa po ng mapaningil na rehimen nitong Iran, mabot sa punto, pagtungtong ng January, mga sangkay, nagkaroon ng malawakang kilos protesta, pero ang crackdown matindi din po. 40,000 ang pumanaw. 40,000 ang sumakdabilang buhay ng mga Iranian. At ang may gawa po, mismong gobyerno nila. Isipin nyo kung gaano kadami yun. 40,000! My goodness! That's why sumugod na po doon yung Amerika at Israel. Dahil wala nga pong plano na huminto sa pagpapatumba itong Iran. Ganyan po kalala ang kanilang ginagawa sa kanilang mga tao. Kaya nga, pansinin nyo bakit nag-celebrate yung mga Iranian sa buong mundo? Ba't sila nag-celebrate? Lalong-lalo na po yung mga nasa labas ng bansa nila. Kasi nga po, matagal na po nilang gusto mangyari na ang kanilang gobyerno ay mapabagsak. Sa gitna ng patuloy na airstrikes, naglabas ng joint statement ng UK, France, Germany, Italy, the Netherlands, Japan at Canada na naghahayag ng kahandaang tumulong para matiyak na ligtas na makakadaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Isa sa pangunahing daanan ng langis sa mundo. Bagamat di idinetalye kung paano sila tutulong. Isa sa dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis sa world market ang pagkaipit ng mga biyahe ng barko sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot. Sa Pilipinas, ramdam na sa traffic ang epekto ng mahal na petrolyo. Pansin ng MMDA hanggang 30,000 pribadong sasakyan ang nabawas sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pinag-aaralan ng pamahalaan kung paano mahihikayat ang carpooling o pagsabay na lang sa sasakyan ng iba imbes na kanya-kanya. Okay. So, again, wala pong kinalaman, wala pong kasalanan ng gobyerno dito. Kahit sino pang umupo dyan. Kahit po si VP Sara ang umupo dyan, hindi matitigil ang digmaan. Right? Hindi matitigil ang digmaan na yan. Hindi matitigil yung, kumbaga, hindi mapipigilan yung effect nito. Kasi hindi lang po tayo ang nakakaranas nito. Buong mundo po yan. Isipin yan, mga sangkay. At ang pagkakaalam ko, may oil na papasok sa atin next week. No? At isa sa napansin ko, guys, sa maraming mga gasoline at mga oil station, nauubos po yung ilang mga oil. Like for example, yung diesel. Nauubos po, mga sangkay. May mga nakalagay na lang po doon. Wala na. Negats na. Wala na po. Yung ilan na lang. Gasoline, tapos yung iba pang klase ng oil, mga sangkay, yung natitira. Paubos na. So, may punto yung sinasabi po, mga sangkay, na kapag ka naubusan ng oil ang Pilipinas, may malaking gulo na magaganap sa ating bansa. Magpapanik ang tao. Nakikita nyo yung situation, mga sangkay? Kahit nga ako nikilabutan ako pag dumadaan ako sa kalsada, nagdadrive. My goodness, bakit parang paubos na yung oil sa mga oil station? So, ganyan po kalala ang situation, mga sangkay. At isipin nyo na lang, 30,000. Nakarang araw po yan. How much more ngayon, mga sangkay, na mas mataas na po. Pataas ang presyo ng oil. Diba? Kaya nga swerte po ng mga nasa province. May mga tanim po doon, hindi kailangan na magsasakyan. Diba? Hindi kailangan bumiyahe. Kasi may mga source po sila ng pagkain. Kapag ka nasa malalaking syudad ka, pag wala kang pera, wala kang food. Diba? Yun ang problema po, mga sangkay. Well, ito po ay situation na hindi po talaga mapipigilan. Kahit sino pa ang presidente na umupo. What we need to do is to pray and please, kung ano makakatulong sa ating bansa, then let's unite and help our fellow kababayan, mga sangkay, our country, our government, mga sangkay. Kasi hindi naman po ito ginusto ng ating pamahalaan eh. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Ako, mga sangkay, marami pong nanonood sa atin dito, lalong-lalo na po sa Facebook. Kaya naman,
Sa mga nanonood ngayon dito sa YouTube, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din, Sangkay Revelation. Magaganda po yung ating topic dito. Marami kayong mapupulot na kaalaman. Alright? Hanapin nyo po ito, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.